Minasang, konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat. Welcome po sa Lesson 43. Ang una po nating pag-aaralan sa Lesson 43 ay si so-des, nang ibig sabihin ay looks like. Sa Tagalog, parang or mukhang. Ang conjugation po natin na kakailanganin kay so-des, ang verb po natin ay manggagaling sa mas form. Tatanggalin natin yung mas, ang matitira lang ay verb stem, plus so-des. Sa i-adjective naman, yung i niya sa dulo tatanggalin din po natin. At ilalagay ang so-des. Si na adjective, wala rin pong na or da. At maglalagay po tayo ng so-des. Unahin po natin yung verb. Ulitin ko po, verb stem po ang kailangan natin. Tatanggalin lang po natin yung mas. Plus so-des. Ang ibig sabihin po nito ay mukhang or parang, kung ano man po yung tinutukoy natin dito. May pagkakataon po na gagamitin po natin ang mga salitang ito para po masabi natin kung kailan mangyayari yung sinasabi natin na mukhang or parang. Ito yung mga imanimo, nang ibig sabihin anumang sandali, musugu, malapit na or malapit, korekara, simula ngayon. Ilalagay lamang po natin sila sa pinakaunahan po ng ating sentence. Example po tayo, amega furimas, ibig sabihin uulan. I-change po natin ito based po sa ating pattern. Kukunin lang po natin ang verb stem, tatanggalin po natin ang mas. Magpa-plus, so-des na po tayo. Naging amega furisodes. Ibig sabihin, mukhang uulan or parang uulan. Lalagyan po natin siya sa unahan ng anumang sandali. Ima, nimo. Naging ima nimo amiga furisodes. Ibig sabihin, mukhang uulan anumang sandali. Or mas gamit natin ay anumang oras. Or uulan anumang oras. Ang pattern po ng so-des, ikaw po ay nagpapalagay. Pero po, mayroon ka pong binabasihan doon sa appearance na iyong nakikita. Kaya nasasabi mo na parang o kaya mukhang. Kung paano po natin gamitin sa Tagalog yung salitang parang or mukhang, ganun din po. Wala naman pong pinagkaiba. Example pa po tayo para sa ating verb. Ang example natin ngayon ay Atsuko narimas. Si Atsuy, ito po ay i-adjective, tinanggal po natin yung i, pinalitan po natin ng ku. Kasi po yung pattern ni narimas, kapag i-adjective or i-kiyoshi dito, yung i tatanggalin at papalitan ng ku. Ito po ay napag-aralan natin sa mga nauna pa nating lesson. Ngayon po, i-apply na po natin siya sa pattern natin ngayon. Tatanggalin natin ang mas, ang matitira lang ay verb stem, magpa-plus, so-des po tayo. Naging Atsuko narisodes. Ibig sabihin, mukhang or parang magiging mainit na. Lagyan po natin siya sa unahan ng from now on or simula ngayon. Kore, kara. Naging kore kara Atsuko narisodes. Ibig sabihin, mukhang or parang magiging mainit na simula ngayon. Natin ay kiga taorimas, matutumba ang puno. Kunin po uli natin ang verb stem plus so-des. Naging kiga taore so-des. Ibig sabihin, mukhang or parang matutumba ang puno. Maaring ganyan na lamang po ang ating sabihin. Parang Tagalog lang po kung paano po natin sasabihin yung salitang parang or mukhang. Pwedeng mailagay ka pa dito sa unahan, from now on, at kung ano-ano pa. Maaring ito na lamang din po. Next po natin ay i-adjective so-des. Tatandaan po natin, tatanggalin po natin yung i ng i-adjective natin or ng i-kiyoshi po natin. Example po tayo, kono ramen wa karai desu. Itong ramen ay maanghang po. Apply po natin siya sa pattern po natin. Tanggal i lang po tayo. Si karai, tanggal i, naging kara. Matik po yung des, hindi na po natin siya isasama. Ilagay na po natin yung so, des. Naging
kono ramen wa karaso desu. Ibig sabihin, itong ramen ay mukhang or parang manghang. Ang pinahihiwatig po ng ating sentence, hindi nyo pa po natitikman yung ramen. Hindi nyo pa po siya nalalasahan. Kumbaga po, ginajudge mo pa lang siya or ginajudge mo yung ramen na siya ay manghang base sa iyong nakikita or sa appearance ng ramen. Kumbaga may salita tayo na tingin mo pa lang, alam mo na. Kaya po doon ka nagbabase sa iyong tingin sa appearance nung nakikita mo. Next po natin ay kono adobo wa oishi desu. Itong adobo ay masarap. Ibase po natin uli sa ating pattern ngayon. Tanggalin natin ang i ng oishi, naging oishi. Tapos yung des, matik na wala na. Magpa-plus, so des lang po tayo. Naging kono adobo wa oishi so desu. Ibig sabihin, itong adobo ay mukhang or parang masarap. Ulitin ko po, ang adobo ay hindi nyo pa po nakakain or nalalasahan. Kumbaga, nagja-judge ka or nagbabase ka doon sa appearance na nakikita mo. Nakita mo yung adobo, tapos sinabi mo na mukha siyang masarap. Kahit hindi mo pa siya nalalasahan or nakakain. Ang next example po natin, kapag po tayo ay magde-describe ng feelings ng ibang tao. Ito po ay base sa nakikita natin sa kanila, huhulaan natin. Halimbawa po, Kim sang-wa ureshi desu. Si Kim ay masaya. Tatanggalin natin ang i, naging ureshi, plus so desu. Naging Kim sang-wa ureshi so desu. Ibig sabihin, si Kim ay mukhang or parang masaya. Hinuhulaan natin na si Kim ay parang masaya base doon sa nakikita natin sa kanya. Next po natin ay na adjective plus so desu. Hindi po tayo maglalagay ng na or da po dito. Yung pinaka mismong nakiyoshi lamang po. Example, kono isu wa jobu desu. Ibig sabihin, itong upuan ay matibay po. Gagawin lang po natin, matik na po tanggal ang des, add lang po tayo ng so desu. Naging kono isu wa jobu so desu. Ibig sabihin, itong upuan ay mukhang or parang matibay po. Marami pa po tayong maaaring gamitin sa na adjective. Halimbawa po, hima. Hima desu, magiging hima so desu, mukhang free. Halimbawa si Jeff sang-wa, hima so desu. Genki desu, genki so desu. Halimbawa po, Arvin sang-wa, genki so desu. Ang pangalawa po natin ay verb te form kimasu. Mangangailangan po tayo dito ng verb te form. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay to go somewhere, do something, and come back. May pupuntahan ka pong lugar, may gagawin ka doon at babalik ka rin. Babalik ka rin kung saan ka nanggaling. Example po tayo, supa de gyunyo kaimasu. Ang ibig sabihin ng sentence natin ito ay bibili ng gatas sa supermarket. I-apply po natin siya sa pattern natin. Si kaimasu naging kate. Dahil ang te form ng kaimasu ay kate. Yung i pinalitan natin ng chisaitsu dahil nasa grupo po siya ng ichirite plus kimasu. Basahin po natin. Supa de gyunyo katekimasu. Ang ibig sabihin na po niya, bibili ng gatas sa supermarket at babalik din. Pero sa Tagalog natin, hindi naman po tayo usually nagsasalita na babalik din. Kumbaga po, kapag ginamit nyo ang pattern na ito, matik na bibili ka lang ng gatas sa supermarket at babalik ka rin. Pwede na ang translation nyo na bibili ng gatas sa supermarket. Pero dahil may kimas, nandoon na yung meaning na or pinapahiwatig mo na babalik ka rin pagkabili mo ng gatas. Next example po natin ay Kyoshetsu ni kabang o wasurita no de chotto totekimasu. Ang ibig sabihin po ng pattern natin ito ay nakalimutan kasi, sino de na pag-aralan na po natin ito, nakalimutan kasi ang bag sa classroom, kukunin lang sandali.
Kapag po pattern po ni Teflon Kimas ang ating ginamit, matik na po na pinapahiwatig natin, halimbawa sa example na ito na kukunin mo lang sandali yung bag at babalik ka rin. Example pa po tayo, halimbawa po ikaw ay naninigarilyo at sasabihin mo na choto tabako katikimas. Ibig sabihin po nito, bibili lang sandali ng sigarilyo. Dahil may kimas, pinapahiwatig mo na pagkatapos mong bumili ng sigarilyo, babalik ka rin. Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 po natin ay place e itikimas. Ang ibig sabihin po niyan, to go somewhere and then come back. Pupunta sa isang lugar at babalik din. Ang pagkakaiba po nito kay pattern number 2, si pattern number 2 sinabi po doon kung ano yung gagawin mo sa isang lugar at babalik ka. Dito po sa pattern number 3, hindi na po sinabi kung ano yung gagawin mo sa isang lugar. Example po, ginko e itikimas. Ibig sabihin, pupunta sa bangko at babalik din. Maaari nyo na pong hindi sabihin yung salitang babalik din kasi matik na po na ang pattern natin ay nagpapahayag na kapag katapos mong pumunta doon sa lugar na sinasabi mo, babalik ka rin. Halimbawa po, pupunta ka sa supermarket, supa e itikimas. Matik na po na pagkapunta mo sa supermarket, babalik ka rin. Pero hindi mo na sinabi kung ano yung gagawin mo sa supermarket. Kung gusto mo pong sabihin kung ano yung gagawin mo doon, papasok ka po sa pattern number 2. Last na po tayo, number 4 po, dekakitekimas. Ang ibig sabihin po nito, to go out and come back. Lalabas at babalik din. Ang pagkakaiba po niya sa pattern number 3, si pattern number 3 po tulad ng nasabi ko kanina, pupunta sa isang lugar at babalik din. Si pattern number 2, pupunta siya sa isang lugar at sasabihin niya kung ano yung gagawin niya doon at babalik din siya. Dito po si pattern number 4, hindi niya po sasabihin kung saan siya pupunta at babalik din po siya. Halimbawa po, choto dekakitikimas. Ibig sabihin, lalabas saglit at babalik din. Pero po, syempre sa Tagalog, hindi naman natin kailangan pang sabihin na babalik din. Maaari nating sabihin na lalabas muna ako ha, pero matik na po na babalik din po tayo. Or uuwi din po tayo kung saan po tayo nanggaling.